chapter 20, verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Sa English Bible. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sa Marcos chapter 2, verse 5. 2:5. 2:5 po. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi ng grupo, Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Chapter 2, verse 27, Marcos. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. Lucas chapter 6, verse 5. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Sa mga scripture po na atin pong binasa, unang binasa kanina sa ilalim ng 10 utos, Exodus chapter 20, verse 8, na pinapaganap ang Sabat na utos mula sa Diyos, na isa sa mga binanggit ng Biblia na gampanan nyo ang Sabat na pinaka banal sa Panginoon. At pinakita din sa paliwanag ng mga apostol ang tungkol po sa Lord of Sabbath at sa paggawa ng Sabat na ito ay kailangang gampanan ng tao sapagkat ginawa ang Sabat para sa tao. Now, ang religious or any group today from separations of any worldly doctrine, if we talk persecutions, ang believers in God through Jesus Christ, ang Sabat po ay unang pinakamahirap na gampanin na di magampanan ng tao sapagkat punong-puno siya ng persecution. At binanggit din po ni Apostol Juan pagdating sa John chapter 15 verse 20, ito po ang kanyang paliwanag. John chapter 15 verse 20. Alalahanin niyo ang salita sa inyo'y ating sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. So dito pa lang, bago ipagpatuloy ang last stanza na yon, may pinapakita na isang panimula sa pagtanaw, pag pinag-uusapan po ang pananampalataya sa Diyos, yung paniniwala ng tao, yung pagsunod sa pininiwalaan ng tao, na may hanay siyang pinapakita na tungkol sa alipin at sa kanyang Panginoon. Okay. Tuloy mo yung last stanza. Kung tinupad nila ang aking salita, ang sa inyo man ay tutuparin din. Yun. Kung may original po na tumutupad dito bilang mga alipin ng Diyos, tayo din sa panahon natin bilang alipin ng Diyos magitan ni Kristo, kung paano tumupad yung original na mga tagatupad sa salita ng Diyos, tayo ay tutupad din. So, ang isa sa mga persecution na hinaharap ng tao sa pagtupad, ang pinaka-number one problema, paano po ang pag-separate ng tao sa asosasyon ng evil. Kasi po ang evil, meron ng association sa ibabaw ng daigdig na ito bago tayo pinanganak. Dito po sa paliwanag ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Kaya nga alis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsighipo ng mga bagay na marumi
at kayo'y aking tatanggapin. So dito ang battle ng mga believers sa panahon natin. Pag sinabing to separate from evil, agad po yung persecutions, magkakaroon po ng apprehension. At yung pag-apprehend ng persecutions, ibig sabihin, individually, ang sino man ay meron kaagad na responsibility paano labanan ang persecutions, paano maging matatag sa persecutions, sapagkat we need to separate from evil as soon as possible. Kasi po, ang associations, pag sinabing associations, maituring kang kasama sa associations kung membro ka. Na yung utos ng Diyos mula sa Exodus chapter 20, maituring lang po na isang utos ng Diyos na piniwalaan ng tao. Ngunit ang magiging kalaban niya, paano niya mapaglabanan ang persecutions at paano niya ma-separate ang kanyang sarili from evil associations. Ngayon po, sapagkat ang tao, actually, sa panahon ngayon, ayaw sa persecutions, ayaw din sa separations. So, ang declaration ng Exodus chapter 20, verse 8, makikita natin na malaki po ang battle ng mga believers in God through Jesus Christ sapagkat ang Diyos Sabbath, pagdating sa Christ Sabbath, hindi po nag-aangkop ang Sabbath ng Hudyo at saka ng Sabbath ni Kristo. Sapagkat ang declaration ng Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath, kailangan mag-angkop ang Sabbath ng Jew at ang Sabbath ni Kristo. So pag sinabi mong Christ believers kami at Sabbath keepers kami, pag tinanong ka, yung Sabbath ng Hudyo, magkaiba ba yun sa Sabbath ni Kristo? Ang tanong ngayon kadalasan, na halos ganun po ang katanungan, wala pong sino man ngayon na makapagbigay ng information basta paniwala ng tao. Maniwala ka lang na si Kristo tagapagligtas. Sapat na yon. Pagdating ng persecutions, ang tao hindi na po ready at kalimitan po umiiwas sa persecutions. Pagdating din po ng separations, na iniisip natin pag nagka-separate tayo, tama po ang ating pinapatunguhan sa ating paglilingkod sa Diyos. Lipat doon, lipat dito, paniniwala dito, paniniwala doon. Na hindi natin alam na yung associations ng evil sa ibabaw ng daigdig na ito, nagkalat po sila at hindi yan naglagay ng karatula bawat churches na naglalagay po, this is evil association. Kasi pag naglagay po sila, hindi ka talaga pwedeng mag-apply o maging membro na isa sa kanila as evil association sapagkat kadalas pong nilagay sa church is Jesus Christ or Christ believers or Christians. Kaya ngayon makikita mo na kahit ang tao matagal na sa paglilingkod sa Diyos, maririnig mo sa bawat salita at kilos ng tao na laging kontra doon sa kalooban ng Diyos na akala mo ang pag-persecute is from the other person, but mostly ang persecutions yung katabi mo lang. Hindi mo alam na yung nag-persecute, yung katabi mo lang. Nangakala mo lang sisters and brothers and sisters in Christ, pero ang nag-persecute katabi mo lang. Ayan na. Ngayon, itong pagkakataong ito ipinakita dito po sa paliwanag ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 5 verse 11. Ito po ang kanyang paliwanag. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman. Yan na. Paano natin ma-separate ang ating sarili sa associations ng evil? Ibig sabihin, ang individual ay makaranas po ng persecutions.
At ang persecutions ay isa sa mga testing ng bawat believers in Christ. Kaya po para sa akin, na napaka-friendly kong tao nung bago ako tinawag sa paglilingkod sa Diyos. Sa dami kong kaibigan, iisa lang ang aking napili. At bakit nasabi kong iisa lang ang aking napili? Sapagkat mahirap pala makipagkaibigan na marami kang kaibigan. Pero sa dami mong kaibigan, halos karamihang mga kaibigan natin ay isa sa mga nagpe-persecute sa atin. Even on our time, kahit may mga pamilya tayo, anak, pinsan, kamag-anak, minsan mga mahal sa buhay nagpe-persecute sa iyo. Ang bagay na ito ay time siya ah, para sa tinatawag na step 1 to go out from any evil associations. Pero kapag hindi ka believers in God, hindi ka Christ believers, hindi ka servants of the Lord, ang persecutions, hindi mo siya mapapansin at ma-overcome sapagkat sa bawat araw, yung word na associations, ano siya, it is a kind of two-way from positive and negative, from also the darkness and the light, na hindi natin napapansin na naka-join na tayo sa sistema ng association like conversation. Okay? Nag-uusap na di mo alam na yung sinabi ng isa ay laban doon sa isa. Yung sinabi ng isa ay nakakasira sa isa. Na yung isa ay gumagawa lang ng mabuti para doon sa isang tao. Ngunit para sa isang tao ay hindi mabuti para sa kanya. But without knowing, okay, on this kind of person are under the persecutions na hindi niya alam na siya ay kasama doon sa spiritual evil associations. Kaya magtaka ka na maraming mga servants of God, 5 years, 10 years ago, mapapansin mo na, kala ko ba born again to? Okay? Kala ko ba ito ay hiwalay na sa traditions of men? Akala ko ba ito ay implementators ng Christ Sabbath? Kasi hindi rin pagkaiba sa Roman Catholic, Trinitarian, and born again. So, ang associations kasi, hindi siya katulad ng, membro ka, itong membership fee. Ito ang mga obligasyon ng membro sa ganitong association. Pag sinabing, may monthly payment kayo bilang association. Ang Evils Association, hindi siya ganun nagkukulik. Ang Evil Associations ay sumisira siya ng buhay na may buhay. Sumisira siya sa kanyang sarili mismo at hindi niya namalayan na mismo sa kanyang sarili siya ay mapabilang doon sa evil associations na bilang isa sa mga persecutors na tao na gumagawa ng laban sa isa't isa higit sa lahat sa Diyos. Pag sinabi mong wala ng Sabat, ang kinalabasan nun, ang katayuan niya ay persecutors. Pag sinabi niyang may Sabat, ngunit evil associations naman siya, gumanap siya ng Sabat, literal, but spiritual, yung evil associations, membro siya. So pag tiningnan mo, mga kapatid, dito sa paliwanag ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 5, verse 11, Ephesians chapter 5, verse 11. At huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabangan na gawa ng kadiliman, kundi bakos ninyong sawatain. So, ang duty ng mga naglilingkod sa Panginoon na nakaunawa doon sa declaration under Exodus chapter 20, verse 8, and Marcos chapter 2, verse 27, hindi natin pwedeng hayaan ang mga ganun pong mga pananalita na magsalita laban sa sinuman. Ang sabi, bagkos inyong Sawatain. ngayon hindi natin magawa. Kasi po, minsan pag ginawa natin, baka sasama ang loob. Pag ginawa natin, baka magagalit. Pag ginawa natin, baka magtampo. So pag hindi mo ginawa yon, lumalabas na you are under the associations of evil. So hindi natin alam.
Hindi natin alam na ang ating sarili pala ay association sa Biblia. So hindi ka nga nag-worship ng idols, hindi ka sumamba sa Diyos-Diyusan, naniwala ang tao na to worship God and the Spirit and truth. Pero ang pagiging associate sa evil, nandoon pa rin. Kaya magkakaroon po ng matinding persecutions na ang crucifixion ni Christ na isang beses na po nangyari sa kanya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, muli niyong pinako si Kristo. That is spiritual crucifixion. Sa paliwanag ni Apostol Pablo din dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, Tagalog. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus Mm. ay mga babata ng pag-uusig. Ang ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ay mga babata ng pag-uusig. pag-uusig. Kaya hindi lang ang religious ng Islam, kundi also as a Christ believers, mayroong mga pag-uusig. Ngayon, kung inusig ang isang Christians at evil associations siya, membro siya, talagang magagalit at magwawala siya sa persecutions na gagawin sa kanya. Pero kung alam niya ang kanyang paglilingkod ay tama mula sa Diyos, siya ay hindi isa sa mga associations ng evil at separate siya from evil associations na pagdating ng persecutions, baliwala lang sa kanya yon. Halimbawa, ginawa ang Sabat para sa tao na ang binigay na araw ng Sabat sa ating panahon ay Sabado. Anong araw ngayon ang Sabat kay Kristo? Pag sinabi naman nating Lunes, yung Lunes ba at Sabado magkaisa na ba yan kay Kristo? Doon pa lang magkaiba ng araw. Ibig sabihin, kung merong paniniwala na ang Sabat ay Sabado, may paliwanag ang mga propeta, kung sino sa mga propeta ng Diyos, na ipaniniwanag na yung Sabado ay ikapitong araw. Kung Lunes naman, meron ding mga propeta na nagpapaliwanag na ang Lunes ay ikapitong araw. Pero kung walang propesya na nagpapaliwanag, both Saturday or Sunday, lahat ng mga worshiper, Sunday and Saturday, out of the Bible, numberong mga persecutors sa Diyos. So pagka involved sa isa sa mga nagpe-persecute sa Panginoon, ang mga ito ay associations ng evil. So sa mundong ito, parang nakakatawa na parang nag-worship ka lang sa Panginoon, nagpuri ka sa Panginoon, pero ang church na ito ay isa sa mga associate ng evil. So pag kinompute mo yung time ng mga bago pinanganak hanggang ngayon, ilan ang nangamatay ng mga leader? Christians, madre, pare, kardinal, pastor, obispo. Ilang mga nilibing ng patay. Iisa lang, isa kay sa karo, dalhin sa sementeryo. And then, iburol. Ilang araw. Anong aral na na-pick up natin doon sa talata na binanggit ng Diyos sa Revelation chapter 20 verse 6? Mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay ng maguli. Sino yung nabuhay na maguli? Walang iba, yung ating Savior. There is only one Savior, which is our Lord Jesus Christ. Iisa lang ang nag-overcome sa lahat ng persecutions sa mga Roman soldier, sa kamatayan, sa pag-persecute sa lahat ng bagay. Iisa lang ang nagtagumpay, si Jesus Christ.
At sa panahon natin, ipinakita na kahit ang evil nag-alok sa kanya ng allocation sa mga bagay dito sa ibabaw ng daigdig nito, tinatanggihan niya. Dito sa ating panahon, pag pinag-uusapan ng material, halos lahat, marinig mo sa church yung problemang material sa pera, problema sa pagkain, problema sa pangailangan sa bawat araw. Tinanggihan nga yan. Tinanggihan nga yan ni Jesus Christ. Ang tanong, bakit naramdaman natin ang kawalan, ang kahapisan, ang kadustahan? Bakit natin napipilian at halos pinag-usapan yung pera, paano kumita, paano yumaman, paano magkaroon, paano yumaman sa daigdig na ito? Pag tinignan mo ang word ni Apostol Pablo, at kapag ikaw ay out na doon sa evil associations, wala kang makitang deficit eh. Wala kang makitang problema, wala kang makitang daing eh. So, mamalay-malaya natin, dito sa paliwanag ni Apostol Pablo, balikan natin ang paliwanag ni Apostol Mateo sa chapter 24, verse 9. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian, Mm. at kayo'y papatayin, at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yan. Ang unang pinatay, si Jesus Christ. Pinipersecute siya. Yan na. Bakit? Dahil hindi si Christ naki-associate sa evil association. Di ba? Meron mo ilang taon lang siya sa daigdig, sa ministry. 3.5. Tayo, mula nung pinanganak hanggang ngayon, puro pagkain, puro hanap buhay, puro kung anong hinahanap natin. Kasi po, ang economics, material na bagay, pag tinignan mo ang Revelation, ang nag-handle niyan is evil association. So, kapag gusto mong magkaroon, kailangan magpamembro ka as one of associate. Kaya hindi ka maka-move on sa spiritual, hindi ka maka-move forward sapagkat ang paglilingkod sa Diyos na dapat makita natin ang tamang pagsunod sa Diyos, hindi natin makita sapagkat karamihan sa mga believers ay mga persecutors. So wala tayong kalam-alam na dito po ay ipinakita sa paliwanag ni Apostol Mateo hanggang kay Apostol Pablo, at balikan natin yung chapter 15 verse 20 ng John. Alalahanin niyo ang salita sa iyo'y aking sinasabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang sa inyo man ay tutuparin din. Malinaw ang Biblia po sa Christ believers. Ang mga apostol sumunod kay Kristo. Si Kristo sumunod sa Ama. Magmula sa Ama hanggang kay Kristo, hanggang sa mga apostol, kasama ng mga propita, sila ay naging panoorin ng sanlibutan. Sila ay pinatay ng sanlibutan kasi hindi po sila naki-associate sa association ng evil sa ibabaw ng daigdig na ito. Na ang tanging naintindihan nila, mga apostol, nilinaw nila sa Galatia 1:8, ang hiwalay sa aming turo ay takwil. Actually, ang turo ng mga apostol, isa sa mga nag-persecute sa association ng evil. Pero kapag hindi ng tao masunod ang sinabi ng Biblia, like Exodus chapter 20 verse 8, na yung Sabat na pinapatupad ng Diyos ay merong itinakdang araw na siyang ikapitong araw. Yan po ang isa sa mga dapat i-study sa panahon ngayon, sapagkat actually itong pinag-uusapan natin ngayon, maging sa mga pagtuturo,
ay tungkol po sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, kung ano po ang merong programa ang Diyos sa kanyang kaharian. So, ang programa sa kaharian ng Diyos, bawal doon ang any members of evil associations. Kaya sabi ng Biblia, except a man be born again, you cannot enter the kingdom of God. Ibig sabihin, yung mga evil associations, any member, bawal. Ang pwede lang pumasok doon, yung mga binanggit ng 7:21-22 ng Mateo, na maraming nagsasabi doon, Panginoon, Panginoon, hindi papasok sa kalangit. Ang papasok lang yung gumaganap sa kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama si Kristo. Si Kristo pinatay ngayon para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang mga apostol pinatay upang ipagtanggol din ang Ebanghelyo. Sa ating panahon, kailangan mamatay ang tao sa dating pagkatao. Dahil ang dati nating pagkatao ay membro sa evil associations. Ang dati nating pagkatao ay persecutor sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan ang tao mamatay sa dating pagkatao. Ngayon, individually sa panahon ngayon, kapag merong mga nagsasalita, merong nagbibigay ng opinion, merong nagbibigay ng suggestion, actually, ngayon lang natin na napupuna ito. Sapagkat dati sa paglilingkod sa Diyos, ang akala natin, pag nag-preach ka na, nagturo ka na, you are equipping 100% sa mga persecutions, any evil associations, hindi ka na mapenetrate. Hindi pala. Pag nag-start ka paglilingkod sa Panginoon, ang association ng evil lalapit sa iyo. Aalokin ka. So magpamembro ka. Na hindi mo alam, sa paglilingkod sa Diyos, number one ka pala nagpe-persecute sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon. After how many years, doon malaman, uy, mali pala. Oh. And then, lilipas ang ilang mga taon, sunod na mga taon, hanggat napansin mo, ang lawak pala ng associations ng evil, north, south, east, west. Kaya pala pinatay ang mga apostol, kaya pala pinatay si Kristo. So, mag-i-start ka ngayon, paano mo iayos mo yung sarili na dati persecutors ka, ngayon hindi na. Implementators ka na. Kaya nagbigay ang Diyos ng warning sa atin tungkol po sa mga evil associations. Okay, ito pong sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 4 verse 14. Proverbs chapter 4 verse 14. Huwag kang pumasok sa landas ng masama Hmm. at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Huwag kang pumasok Sa landas sa landas ng ng masama. masama. Oh. Warning yan ha. Warning yan ng Diyos sa mga persecutors at sa mga sa evil association. So paano mo malaman ngayon yung lugar na yan ay grupo ng evil associations? Pagpasok mo ngayon sa isang grupo, hindi katulad ngayon na pag driver ka, nakalagay doon, no entry. Malaki nakalagay dyan, red. Oh. Pag nakalagay dyan, no entry, huwag kang papasok. Kasi pag pinasok mo yon, violation. Sa ating panahon, spiritually, walang nakalagay. Basta nakalagay dyan, Christian, Christ believers. Kung ikaw Christian, nasa isip mo, papasok ako dyan, sa Panginoon naman yan. So, Lord ka doon, dasal-dasal ka, na hindi mo alam na yung pinasukan mo is evil associations. So, pag tinanong ka, ba't ka pumasok yan? Alam mo naman na ang tamang paglilingkod sa Diyos. Anaya mo na, katulad lang yan sa paglilingkod ng mga Kristiyano, kapwa. Pero di mo alam na number one siyang persecutor sa Panginoon. Ito pa ang isang warning po niya. Chapter 22 verse 24 ng Ecclesiastes or Proverbs. Chapter 22 verse 24. Ito po ang kanya pong babala. Huwag kang magipagkaibigan sa taong magagalaitin at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Ito po ay masilang topic ito.
dinidiin ng Biblia tungkol sa mga taong magagalitin. Ngayon, sino sa atin ang may kaibigan magagalitin? Ako dating kaibigan ko, ang dami. Tapos nung nagtrabaho ako, ang pinipili kong kaibigan yung kaibigan na handa kang unawain kahit mali ang ginagawa mo. Nung naglingkod ako sa Diyos, ang pinili kong kaibigan ang paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat once nakipagkaibigan ka sa kapwa, sister and brother mo, minsan, ang magkakaibigan sa kapwa naglilingkod sa Diyos, nakukonsinti mo pag gumawa ng mali. Dahil kaibigan. Kahit nagsasabi siya ng labag sa kalooban ng Diyos, hindi ka na umiimik kasi kaibigan. Kahit nagsasalita siyang nakasisira na sa pakikipag-ugnayan sa katuwiran ng Diyos as a Christ believers, hindi ka na magsalita kasi kaibigan. So without knowing, kapag ganyan po ang katayuan natin palagi sa ganong klaseng mga tao, until now, ang taong yun ay isa sa mga evil associations member. Kasi balawala sa atin eh. Hindi natin pinapansin. Nangyayari po yan sa kasalukuyang panahon tungkol sa tandem ng pastors and bishop, maging sa tandem ng mga bishop at mga pastor, na kung may ginawa ang bishop na mali, ang pastor ay hindi na po umiimik sa ginawa ng bishop. Minsan may ginawa ang isang pastor hindi na po umiimik sa ginagawang mali ng isang pastor. Kadalasan po nagtatakipan. At nangyari sa panahon natin ngayon yan, at napupunan natin sa ating mga mission sa Panginoon, even in our group, napapansin natin yung divisions na akala mo sa iisang church, iisang opinion. Pero may kumukontra sa ginagawa mo laban sa isang tao. Sapagkat kung ang isang tao nang ito ay hindi member ng evil associations at yung kaibigan mo ay member ng evil associations, tiyak yan magkakaroon ng contradict ang ginawa mong tama sa pagsunod sa Diyos. So kailangan maging matalino po tayo. Kaya sabi ng Biblia, be wise as a serpent, be humble like a dove. Ang tanong, paano masunod natin ang warning na ito? Sapagkat ang ating puso at isip nakapako na sa pakikipagkaibigan sa sino man. Christian o hindi, basta kaibigan. After and how many days, years, and months, napupuna natin tayo ang naiipit palagi sa problema. Sapagkat we are igniting and supervising and following the evil associations. Kailangan maging may ingat po tayo. Sapagkat ngayon, sa panahon natin, if we talk evil time, declaration na po ng Biblia, redeeming the time because the days are evil sa Ephesians. Ang time ngayon is evil associations. Wala ka ng ibang mahanap ngayon, even in your community, neighborhood, na matino, liban na lang sa pagsunod doon sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat ngayon, even your best friend is best enemy. Wala ka nang mapagkatiwalaan ngayon, mga kapatid kay Kristo. Kahit nga mga pastor ngayon, hindi ka na makapagtiwala sa mga pastor ngayon. Kahit mga servants of the Lord. Even in my time, pag tinanong niya ako, ba't mo nasabi ang pastor? Experience ko sa buhay yan. Marami akong na-encounter ng mga kapwa nagpakilala sa mga lingkod ng Diyos. Yung pala 2 asawa, 3 asawa. Yung pala manginginom, lasinggo. One time, nagkaroon ng conversation. Napansin ko yung iniinom may halong alak. Tinignan ko associations ng evil. Kaya sabi ko, mula ngayon, hindi na ako tutuntong sa bahay na yun. Ganon ang pagdesisyon sa evil. Na makalabas ka sa evil association. Kasi makasalanan ka rin eh. Nagkakamali ka rin. Tao ka rin. Tapos, lumipat ka sa paglilingkod din sa Panginoon dahil panawagan ang Diyos sa iyo. Nilingap mo ang calling ng Panginoon.
Tapos yung kaharap mo, yung kausap mo, mga evil associations pala. Katulad sa panahon natin ngayon, may anak ka. Yung anak na yun gumagawa at connected sa evil associations. Anong gagawin mo? Papatayin mo? Hindi. Mantiis ka. Even in a persecutions. Wala kang ibang gagawin, kaya focus ka sa Panginoon. Ngayon, habang nag-focus ka sa Panginoon, ang persecution sumusunod sa iyo. Pag hindi ka nakasunod sa tamang paglilingkod sa Diyos, manghihina ka at halos wala ka ng lakas para labanin yung persecutions. Pag hindi mo matiis yun, after 2 years, 3 years, unti-unting papasok ka, makiisa ka na lang sa evil associations. Naglilingkod ka sa Panginoon, nag-worship ka sa Panginoon, at the same time, you are evil members of evil associations. Kaya pagdating ng, this is our mission, this is our plan, this is a biblical mission, comes from God. Oh. Anong reaction ng tao? O, di ba mapupuna mo kung sino yung evil associations member, kung sino yung hindi. Kita mo kaagad yun eh. Ewan ko sa ibang mga leader ng ibang mga churches. Ako, mga leader, nakikita ko bago ko tinawag ng Panginoon sa talagang pag-focus sa paglilingkod. Kita ko yan. Amen? O, may gustong sumama kay Kristo noon. Panginoon, sasama ako sa inyo, sabi ni Kristo, wag. Kung gusto ni Kristo magpanami sa kanyang grupo, pwede. Pero hindi niya pinasama yun. Binukod lang niyang office niya kasamang mga apostol. Sa ating panahon, paano mabubuhay ang isang leader, ang member mo 3, 4, 5? Kung sa tithes ka umaasa. Hindi ka mabubuhay. At yung time at sistema ng persecutions, ng evil, nakikita mo na itong warning na ito baliwala. Kaya maraming ngayon kung mapansin mo, mga driver, no entry, one way. Pag napasok yung one way na yon, sasabihin ngayon ng driver, di ko nakita, may sign pala doon, sabi ng enforcer. Nakalagay doon yung laki-laki ng marka, no entry. Ba't mo pinasok? Sabihin driver, sir, pasensya ka na, di ko alam. Sa paglilingkod ngayon sa Diyos, sometimes in any Bible study, nakinig tayo tama. Amen, Word of God. Pag tinignan mo, ito bang Sabat na Sabado ay Sabat kay Kristo? Ang sagot ng mga membro, ewan ko, di ko alam eh. Sinabi lang nung yan daw ang 7 araw. Hindi nakita ang laki ng sign. No entry. I am the Lord of Sabbath. Sino yung Lord of Sabbath? Si Jesus Christ. Yung Lord of Sabbath kay Jesus Christ, anong araw pumikit ang mata ni Kristo? Pag sinabi mong Lunes, bakit Lunes? Basta Lunes, yan ang tinuro sa amin. Ba't mo pinasok yan one way? Hindi, wala akong nakitang sign na one way. Sabi ng traffic enforcer, halika dito. Atras, tingnan mo. Oo nga, pasensya ka sir, di alam. Hindi pwede ganun sa pagpasok sa Karanas. Lord, pasensya na po kayo, di alam. Ilang church ka lumipat, ang daming preacher nagtuturo sa iyo, hindi mo alam na ang Lord of Sabbath si Jesus Christ, na ang araw ng Sabbath hindi Sabado, kundi sa itinakda ng Panginoon sa 1 linggo at kalahati ng 1 linggo, supported by biblical version. So pag sinabing supported, okay, ito bang Sabat ng linggo, anong suporta ng propesya? Wala. Itong Sabat ng Sabado, anong suporta ng propesya? Wala. Ang tanong ngayon sa atin, yung Sabat nyo ba na Miyerkules, may suportang propesya? Meron. Mag-chat kayo sa akin, sa aking messenger. My name is Jesus Herbabuena. Chat nyo, magtanong kayo at libre walang bayan. Sapagkat ang warning ng Diyos ipinakita po na kailangan firstly gawin natin. Ano ba yung huwag kayong dumaan sa daanan? Pag sinabing huwag, may sign. Ano ba itong Sabado? May sign. Ano ba itong Linggo? May sign. Ngayon sa driver, ang kalimitang tinatanong natin, mga traffic enforcer. Ngayon sa traffic enforcer ngayon, ang pinaka
matinding enforcer sa kalye na talagang nag-i-enforce at nakita yung mga kakulangan ng isang driver, LTO, yung land transportation. Kasama din po yan ng LTFRB. Kung rehistrado ang sasakyan mo o hindi. Kung yung lisensya mo peke o hindi. Silang number 1 nakakita niya. Ngayon, yun ay ibinigay din na isang tungkulin sa Metro Manila Development Authority, yung MMDE. At dahil sa dami na pong sasakyan, sa dami na pong tao, ang local government ay binigyan na rin po ng authority para manghuli. So kung titingnan mo, may mga enforcer na nasa local, may MMDA, may LTO, may police. Ang tanong, sino kayang pinaka-highest sa kanila ng mga enforcer? Hindi kaya sa panahon natin, tagapagturo sa atin, mga enforcer lang na local. Basta sa Panginoon, sa Diyos, okay na. So, pinag-usapan-sabat ng sagot, ay, hayaan mo na yan. Hindi na importante yung sabat. Minsan, pag nagda-drive ka, wala kang helmet, bibili ka lang sa kabilang kanto. Sir, sensya na ka na, bibili lang ako ng gamot sa kanto. Sabihin ng pulis, walang batas na ganun. Ang batas, hindi pwedeng mag-drive ng motor na walang helmet. Hindi po ganun ang paglilingkod sa Diyos. Mo na hindi na kailangan ng sabat, din na importante. Basta Sabado. Basta Sabado. Pag tinanong ka, paano mo patunayan na Sabado? Basta Sabado, yun ang ikapito. Tingnan niyo. Basta Lunes, yan ang ikapito. Basta Linggo, yan ang ikapito. Pero bakit merong warning ang Diyos? Dito po sa ating binasa ngayon. Yan ang tanong doon na gusto nating i-emphasize sa lahat ng tao. Ang tungkol po dito sapagkat ang tanong na ito ay hindi lang tanong pang individual, pang isang bansa, kundi pang buong daigdig. Okay. Puntahan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Huwag kayong makipangatok ng kabilan sa mga di nagsisimpalataya, sapagkat anong pakikisamang mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisamang mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Sometimes, nagsasalita tayo, hindi, mga believers na naman sila, mga Christians eh. Okay, nakipagkaibigan ka. At yung kaibigan mo ito ay members ng evil associations, kung may daing yon gagamitin ka para doon sa gusto na mangyari. So, pagka kinagat mo yon magiging evil associations members ka rin doon sa kaibigan mo. Ang hirap niyan, mga kapatid. Sapagkat kapag meron kang kaibigan ng membro ng evil associations, mahirapan kang makamove on. Sapagkat ang inisip mo, makaakay ka sa paglilingkod sa Panginoon at makadala ka ng kaluluwa sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi mo alam na yung friend mong yon, yung taong yon, na kahit sabihing naglilingkod sa Panginoon, number 1 palang persecutor sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang babala, hindi napupuna ang babala. May babala ang Biblia eh. Bawal makipagkaibigan sa kaibigan na hindi mo kilala o sa taong hindi mo kilala. Hindi basta-basta makipagkaibigan sa taong hindi mo kilala. Okay, naging kilala mo na, naging kaibigan mo na. Pero hindi mo alam na siya ay Christian, naglilingkod sa Diyos, pero ang taong ito ay members ng evil associations. Pag inaral po yung inheritance, yung lahi, pag inaral mo mga kapatid, doon mo makikita yan. Lahi ni ganito, lahi ni ganyan, lahi ko. Pag hindi naputol yon, yung lahing yon doon sa isang taong yon, na yung pinagmulan ng lahi ay membro ng evil associations, and then pagpasok mo sa Panginoon, iyan ang isa sa mga battle mo, paano mo labasan
mga bagay na yon na dati ang ating lahi ay isa sa mga persecutors sa Panginoon. Paglingkod mo sa Diyos, ang babala ay pinakita, wag. No? Wag. Pag sinabing wag, ikaw na yung mag-i-enforce na salitang wag. Pag nag-uusap kayo, napansin nyo, medyo taliwas na mga sinasabi nito. Kumbaga sa gumawa ka na nga ng mabuti para sa isang tao, naging masama pa yung ginawang mabuti para sa isang tao. Anong karapatan mo na sabihin mo sa isang tao na ang sinabi nito ay mali para sa kanya, mabuti ang ginawa para sa kanya? So pagkaganyan po, evil members yan, evil associations. Kaya minsan nakapagsalita tayo ng salita na laban sa sino man, hindi biblical, delikado po yan. Kasi po, ang pag-crucify kay Kristo, literally, ginawa ng mga Roman soldier. Sa time natin ngayon, spiritually, kapag ang pag-persecute ng tao sa isang religious, sa isang grupo, katulad natin, tayo hindi nag-persecute sa mga grupo kung ano man, ngunit pinakita natin ang pinagmulan hanggang sa kinagisnan natin, hanggang sa time natin, at binalik lahat sa scripture na ang tanong, sino ang persecutor sa ating panahon at sino ang mga evil association sa panahon natin ngayon. Pinag-uusapan ang statutes, pinag-uusapan yung judgment, pinag-uusapan yung kingdom, pinag-uusapan yung Christ government, sapagkat dito mo makikita kung sino ang out of the Bible, which is the evil associations, kung sino sa panahon ngayon. Kaya pag binalikan mo yung babala ng Diyos, dito sa sulat ni Apostol Juan sa 2 John chapter 1 verse 10. 2 John chapter 1 verse 10. Kung sa iyo'y dumating ang sinuman Mm. at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay Mm. at huwag ninyo siyang batiin. Mm. Ganon katindi. Kahit may dala ng Bible, kahit dala ang aral, di umano, mula sa Diyos, pero kapag ang deklarasyon sa pananampalataya, hindi ayon sa itinakda ng Diyos. Kaya po may mga Bible study. Pag sinabing Bible study, ituturo ang kahalagahan na pagkasabi ng chapter at ng verse. Pag sinabing chapter, verse, binanggit ngayon ng chapter at ng verse na maging sa sinulat ni Apostol Pablo, ano ba yung sinasabi ng Corinto, 2 Corinthians chapter 3, halimbawa, chapter 3 and verse 5, halimbawa, gano'n. Yung chapter 3, verse 5, ano pong tinutukoy niyan? Pag binalikan mo sa Old Testament, ano bang angkop niyan ng Deuteronomy chapter 6, verse 7? Ano bang angkop nito ng Daniel chapter 3, verse 8? So, kailangan hindi sila mag-contradict na magkalaban-laban ang paliwanag ni Daniel, ni Moises, at ni Apostol Pablo. Kailangan sila accurate. Pero kung lagyan mo siya ng sariling interpretation na hindi sila nagkasundo-sundo, magkaibang paliwanag, ang taong iyon ay number 1 persecutors. Halimbawa, para sa atin, ano bang Biblia na tama? Lahat yan tama, pero ang gusto ko lang piliin, King James Bible. Yan ang advice ko lang. New Internal Version, mga Thompson's Bible, lahat ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, either Tagalog, English, Bisaya, Cebuano, lahat yan welcome sa atin. Pag sinabi ng tao na, yung Biblia na yan, huwag mong ano, kasi may dagdag, may bawas yan. Alin yung Biblia ang dagdag bawas? Ito. Yun ba? So ibig sabihin, hindi ka na nagsamba ng linggo first day of the week. Hindi, sunod tayo. Kita mo. Wala siyang kalamalam na yung pagiging evil associations, nag-persecute siya sa isang bagay, nag-separate siya sa isang bagay, pero ang ipinakita, yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pag sinabing, sino ba yung kalooban ng Diyos? Si Kristo. Sino bang taga-persecute?
sa kalooban ng Diyos. Di ba yung mga Roman Empire? Okay, excuse mo na, Sister Marlene. Hanapin mo to. Merong pinapanap dito. Yung original, no? Tingnan mo muna to. May sumisingit na hanapin mo raw yung original birth certificate kay Russell Boy. Okay? So let us continue. Ang paliwanag po dito sa paliwanag ni Apostol Pablo, balikan natin yung kanyang paliwanag sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9. Isulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Huwag makisama sa Mapakiapid. kasi po ang kaso sa mapakiapid sa physical, malaking kaso. Kulong yan. Sabi ni Paul, we are in prison. So saan tayo nakulong? Di ba sa kasalanan? Ngayon, nung pinalaya na tayo, spiritual and physical, pwede pa ba tayong pumasok sa ganong laban sa Diyos? Di ba hindi na? Pag hindi na tayo pumasok sa laban sa kalooban ng Diyos, mabuhay na tayo ayon doon sa babala na sinabi, wag. Pag sinabing wag mo nang pilitin na kontrahin yun. Kasi sa time natin, kapag ang edad natin mga 50, 60 above, pag kinokorek tayo, nasasaktan tayo. Pero ang pagkukorek ng Diyos ay paraan niya para tayo ay makaalis doon sa pagiging evil members of association. Kasi po, pagka nagpamembro ka sa evil association, ang sabi nga ng narinig natin dugot pawis ang hirap. Mahirapan ka talagang makakalag dyan. Kasi po, ang paglilingkod ng tao sa Diyos, ang church ay hindi talaga makapagsisave liban kay Kristo. At ayon nga dito sa babala na binasa ng ating kapatid, if we talk associations, hindi lang pala sa panahon natin nangyari na ito sa Old Testament. Tingnan natin, chapter 23, verse 2. Exodo, chapter 23, verse 2. Amen. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patutuman sa ibang usap, na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang katulan. Tama mo yan? Yung pag-separate ng tao sa association ng evil, kung pwede lang sa 10, mag-isa ka na lang. Hindi pwede ang mindset sa isang tao na hindi pwedeng wala akong kaibigan. Hindi pwede ang isang tao, gagawin mo lang ng isang puppet sa iyong buhay na kailangan nandyan siya para mabuhay ako. Hindi po pwedeng ganoon. Sapagkat ang pagsunod ng tao sa Diyos, if we talk persecutions, individually lahat dadaan dyan. Sometimes, nangyayari po na ang isang kaibigan, sa isang kaibigan, naging tugon ang isang kaibigan sa isang kaibigan. Ang isang kaibigan, naging tugon ang isang kaibigan. Ano ibig sabihin? Yung pagsunod sa Diyos, yung paniniwala sa Diyos, ang pinakita ng Diyos magitan ni Kristo. Nung sinabi niya sa mga apostol, sumunod kayo sa akin. Ano ang reaksyon ng mga apostol? Nagreklamo? Hindi. Nung hindi pa dumating ang Pentecost, sumunod ang mga apostol sa Panginoon. Hanggat dumating ang Pentecost, sumunod pa rin ang mga apostol sa Panginoon. Nung dumating ang persecutions na sila ay pinaghahabol na, pinagpapatay na sila.
ano ang nasa isip ng mga apostol? Nagbago ng standing kahit wala na sa mata nila ang Panginoon? Hindi. Eh sa ating panahon ngayon, makikita mo pagdating sa persecutions, lahat po tumatakbo na dumating sa punto na naubusan sila ng pagkain. Sabi ng Panginoon, o sinong may isda diyan, sinong may tinapay? Eh sa daming tao, bata ang may dala eh. Sa ating panahon, bakit hindi matatanda ang nagdala? Kasi karamihan sa mga matanda, nagdala ng tubig, nagdala ng pagkain, nagdala ng ulam, tinapay, baon, kumbaga. Pero batang may dala. Eh sa ating panahon, mostly ang mga nag-iipon, matatanda. Ang pinakita doon, during the time, every time na maghirap, nagutom ang tao, may mag-provide sa pangailangan ng isang tao na pagdating doon sa persecutions, ipinakita na ito palang warning importante, hindi lang sa panahon natin na mag-born again ka, maglingkod ka sa Diyos, anumang church ang tawag ng inyong grupo, na sapat na ba yun na walang sabat, wala ng first day of the week, wala ng mga feast of the Lord, na parang lahat yan nauwi na kay Kristo. So pag tinanong mo paano nauwi kay Kristo lahat yun, ay wala na yan, nasa New Testament na tayo. O, walang explanation. So parang ganito, bakit mo lalagyan ng one way to? O, kasi maliit ang kalsada, maraming sasakyan. Hindi pwedeng gagawin mo ang isang kalsada na one way na wala kang rason. Ganon din sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya ang tanging dinidiin ng bawat leader ngayon, ayaan mo na. Basta tayo tama, sila mali. Paglabas ng membro ay mali kayo, kami tama. Pag tinanong mo yung membro, bakit linggo ang inyong first day of the week? Hindi, kinagis na natin, sunod na tayo dyan. And then, pagdating ng 10 years, 15 years, pag namatay ang isang tao, nagmisa si ganito, burol, pag namatay, saan papunta yan? Eternal life. Hindi tiyak ang pupuntahan nun. So, hindi tayo pwedeng mamuhay sa ganun ng unawa, mga kapatid. That you have a best friend today. 2, 3, 4, hindi tayo pwedeng manangan dyan. Sapagkat kapag nagkaroon ka ng kaibigan at membro sa isang association's evil, magugulat ka bandang huli. Malalagay ka sa alanganin. Huwag ilagay ang ating sarili sa isang opinion galing sa iyong kaibigan, kundi galing sa Diyos. Kaya dito po, sa babalang ito, ipinaliwanag ni Apostol Pablo sapagkat ito ay nilinaw din niya sa ating panahon. At ito ay nagmula sa una pang panahon hanggang sa panahon natin. So, ang kasunod